pagkain at ang sining pinagsanib puwersa. Resulta, pagkaing too good to eat. Food plus art equals food art. Sa katatapos lang na selebrasyon ng Philippine Independence Day sa Davao, isang espesyal na watawat ng Pilipinas ang naging sentro ng atensyon. Pero hindi ito nakawagayway sa himpapawid. Sa halip, nakalatag sa isang platform at pwedeng tikman. Ang bandila kasing ito, gawa sa mahigit 5,000 piraso ng yema na ibinalot sa puti, asul at pulang pabalat. Pagkatapos ng pagdiriwang, ipinamigay ito ng libre. Ang flag yema art installation na ito, gawa ng mag-asawang Glenna at John na 7 taon nang gumagawa ng yema sa Davao City. Ang pinaghahandaan naman nila ngayon, ang pagdapo sa Maynila sa darating na Setyembre ng isang higanteng sarimanok na gawa rin sa specialty nilang yema. Nagpa-imprenta na sina John ang gagamitin nilang telon na may sukat na 10 square meters at may nakaguhit na imahe ng sarimanok. Makikita namin kung asa namin pwede ilagay yung may kulay na yema. Para makagawa ng libo-libong yema, ang isang plangganang malapot na gatas, hinaluan ng asukal na puti at gatas na pulbos. At saka iniluto ng mahigit 1 oras hanggang lumapot ng husto. Nung lumamig, ibinalot sa mga maliliit na cellophane. Para ngayon pa lang daw, ma-perfect na nina John ang sarimanok na yema. Nitong Huwebes ng umaga, nag-practice na sila sa luneta. Matapos ilatag ang telon, 15 katao ang nagtulong-tulong sa paglalagay ng mga yema. Kanya-kanya silang asinta ng linya. Bawat kulay may sinusundang tamang direksyon para mabuo ang imahe ng sarimanok. Sa laki ng espasyong kailangan nilang punuin ng makukulay na yema, inabot sila ng maghapon para mabuo ang sarimanok yema art installation. Kasi maganda siya, tapos hindi namin expectation talaga na masyadong marami ang hahanga sa ginawa namin preparation dito sa Lunit. Maganda ang pagkagawa ng logo. Maganda siya. Sabi ko nga kanina, pagtaan ko na napakaganda naman. Sabi ko, unique ang pagka-design niya. Bilang Guinness Book of Records, bilang #1 yema sa atin. Ang jewelry box namang ito ni Charina, pinagmumulan daw ng matatamis na alaala dahil sa laman nitong makukulay na kwintas at relo. Si Charina mismo ang gumawa ng mga alahas na ito, ngunit hindi pwedeng isangla dahil gawa ang mga ito, pati na ang jewelry box sa candy. Naghanap ako ng medium of art para lang ma-express ko at ma-share ko to other people. Una munang tinunaw ang candy bars. At home, you can use this. Even you can ask your kids na tumulong sa inyo. Sinamahan ng corn syrup at hinalo hanggang nakuha ang tamang texture o hilatsa. Itinabi sa loob ng 24 oras hanggang naging tila putik na malagkit na pwede nang i-mold. Ang set ng jewelry box na ito nagkakahalaga ng 600 pesos. We can express our emotion through food art. Pati ang mga simpleng pasta pwedeng maging hindi basta-basta. Si Nicolo, bukod sa pagdidisenyo at paggawa ng mga muebles, ganadong-ganado rin ngayon sa paghuhugis at pagpipinta ng pasta. Mauna tayo sa extra virgin oil.
kapag cuisine shaping at painting, una munang nagluto si Nicolo ng sauce at pasta. Hayaan lang natin siyang kumulo. Lalagyan natin siya ng seasoning. Una, oregano. Tapos lagyan natin siya ng basil. Tapos lagyan natin siya ng paminta. Ito yung aking canvas. Bale yung sauce, gagamitin ko siyang parang tint. May red tint siya na lalabas. Habang dinadilute mo yung sauce, lumalabas din yung kayang iba't ibang tone. Sa isang plato, inilatag ang mga hibla ng pasta na magsisilbing buhok ng kanyang mga imahe. Ang pag-arrange natin, isipin niyo ang bawat isang strand ay isang line drawing. Ang sauce ang nagsilbing pintura. At sa halip na brush, kutsilyo ang ginamit ni Nicolo. Ito, pasta for two. Tikman niyo. Nakagawa rin ang portrait ng isang bata si Nicolo. Gamit pa rin ang pasta. Ito yung isang bata na cancer survivor na dito taga Batangas. Kaya ito, parang pasta of joy. Aba, pati ako! Ginawan niya ng painting. Alam na din ako kay sorpresa para kay Ma'am Jessica. Pinag-aralan ko muna yung photo niya, tapos ginawa ko sa pasta. Sa pagpipinta rin nakilala ang artist na si Ray sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija. Bagamat madalas na pangkaraniwan lang ang kanyang mga subject, kakaiba naman ang ginagamit niyang pampintura. Bago magpinta, nagsasalin muna si Ray ng mga condiments o panimpla sa kanyang mga palette case. Katulad ng toyo, tomato sauce, atsuete at tuba. Pangkulay ni Ray ang mga ito sa kanyang mga painting. Nagsimula siguro sa inspiration sa aming kaibigan, yung garlic painter na si Mark. Pagkatapos noon, nagkaroon kami ng inspiration na gumawa ng katulad na work. Sa 4 na taong paggamit ni Ray ng mga panimpla bilang pintura, na master na raw niya ang paggawa ng iba't ibang shades o kulay mula rito. Sa halip namang tela o canvas, sa papel siya nagpipinta. Ang portrait na ito ng isang babae, kaya raw niyang tapusin sa loob lang ng ilang oras. Madali siyang ma-wash out kung mabasa pa siya. Pero kung matutuyo siya, hindi ganong kabilis ang kanyang pagkatuyo. Umabot na raw sa 20 paintings ang nagawa niya gamit ang mga panimplang ito. At para hindi raw amagin ang kanyang mga obra, Ginagamit na natin ang spray. Yung top coat, pwede na yan. pati mga ordinaryong pagkain kapag iniluto sa sining at sinahugan ng malawak na imahinasyon, mas sumasarap sa tingin. Susunod, sino na nga ba ang tinitilian ngayon ng mga girls na boy bands? Right now I'm looking at you.